Magandang araw mga ka-Exquisite Info TV. Ngayong araw ay papunta tayo sa Cogon na bahagi pa rin ng Tanhay City. Samahan nyo kami sa isang paglalakbay at panoorin ang mga kaganapan sa lugar na ating pupuntahan. Huwag palampasin ang mga tanawin ng probinsya, kwento at karanasan dito sa Exquisite Info TV, kaya tara na at simulan na natin. Alam nyo ba kung kailan huling nagawa o naayos ang kalsada papuntang Cogon? Dahil ngayon, kitang-kita natin ang grabe na talagang pagkasira nito. Halos hindi na madaanan ng maayos, puno ng lubak, putik at delikado lalo na kapag umuulan. Ang Cogon at kilala sa malawak at masaganang sugarcane farms. Pero, bakit nga ba maraming sugarcane dito sa Cogon? Una sa lahat, angkop na angkop ang klima at lupa sa lugar na ito para sa sugarcane farming. Mayaman ang lupa at sapat ang init at ulan, perfect para sa pagtubo ng sugarcane. Pangalawa, malalawak ang lupain dito. Maraming parte ng Cogon ang hindi pa urbanisado, kaya ginagamit ng mga magsasaka ang lupa para sa pagtatanim ng sugarcane na nagbibigay ng magandang kita. Pangatlo, tradisyon na ito ng mga ninuno ng mga taga-Cogon. Taon-taon, panahon-panahon ang tubo ang pangunahing tanim dito. Kaya pati ang kabuhayan ng maraming pamilya ay nakasalalay sa ani ng tubo. At panghuli, malapit lang sa mga milling stations, kaya madaling dalhin at iproseso ang ani. Kaya kung mapapadaan ka sa Cogon, siguradong maaakit ka sa tanawin ng mga lunti ang taniman ng tubo, patunay ng kasipagan ng mga magsasaka at yaman ng kalikasan dito. Oops, maiba tayo ng storya, mag-actual visit muna tayo sa pinapatayong bahay. Narito ang practical at step-by-step na gabay kung paano magpatayo ng sariling bahay sa Pilipinas mula plano hanggang pagtira. 1. Magplano at maghanda ng budget. Itakda ang budget mo. Gaano kalaking bahay ang kaya mo? May savings ka na ba o mangungutang? Alamin ang presyo ng materyales at labor sa inyong lugar. Maglaan ng contingency fund ng 10-20% para sa unexpected na gastos. And 2, humanap ng lote. Kung wala ka pang lupa, siguraduhin may malinaw na titulo ang lupa. Wala itong legal issues, maayos ang access sa kalsada, tubig at kuryente. 3, magpagawa ng house design. Kumonsulta sa licensed architect o civil engineer, o magpagawa ng blueprint na angkop sa lote at budget. Pwede ring gumamit ng pre-designed house plans para mas tipid. 4. Mag-secure ng building permit, no? Kailangan mong mag-apply sa municipal or city engineering office. Ihanda ang mga requirements gaya ng TCT, land title, tax declaration, barangay clearance, blueprint as signed plans, authorization kung hindi iyo ang lupa. 5. Humanap ng engineer o matinong kontraktor. Piliin ang reputable at may track record na gumagawa ng quality na bahay. Gumawa ng written contract, detalyado sa materials, timeline at payment terms. 6. Simulan ang construction per phase. Through 1. Site clearing at excavation. 2. Foundation and column works. 3. Walling at roofing. 4. Plumbing, electrical, ceiling. 5. Flooring, painting, finishing. 7. Inspection at occupancy permit. Magpa-inspect sa local engineer. Kumuha ng occupancy permit para legal kang makatira. 8. Lumipat at mag-settle. Siguraduhing maayos na ang tubig, kuryente at internet. I-register ang bahay sa BIR para sa real property tax. Pang-alis antok, good vibes muna. Si Cinderella, nahubaran lang ng sapatos, nagka-love life na. Ikaw, hinubad mo na lahat, single ka pa rin. Sa probinsya, hindi lang basta selebrasyon ang kaarawan, isa itong espesyal na pagtitipon ng pamilya at kapitbahay. Kaya naman napakasaya tuwing may birthday sa probinsya.
Sa bawat birthday sa probinsya, ramdam na ramdam ang kulitan. Mula sa simpleng handaan hanggang sa masaganang kainan, hindi mahalaga kung gaano karami ang pagkain ang mahalaga, nagsasama-sama ang lahat. Napansin nyo ba, tuwing may birthday, hindi nawawala ang cake na may kandila, pero bakit nga ba may kandilang kailangang hipan sa ibabaw ng cake? Ang tradisyon na ito ay nagsimula pa noong unang panahon sa Germany. Ginagawa nila ito bilang simbolo ng buhay at liwanag. Ayon sa paniniwala, ang usok mula sa kandila ay dinadala ang ating kahilingan sa langit. Sa bawat birthday celebration, hindi lang pagkain at kasiyahan ang mahalaga kundi ang pasasalamat. Ang panalangin bago kumain ay isang simbolong pagpapakita ng ating pagtanaw ng utang na loob kay Lord na nagbigay ng isa na namang taon ng buhay at sa lahat ng biyayang ating natatanggap, maliit man o malaki. Bago mo hipan ang kandila, dapat mong ihiling sa sarili mo ang iyong birthday wish tahimik lang para matupad. At syempre, ang cake ay simbolo ng pagsasaya at pagbabahagi ng biyaya. Hinahati-hati ito para ipagdiwang ang isa pang taon ng buhay kasama ang mga mahal sa buhay. Isa ka rin ba sa mga napapasaya kapag may nakita kang lechon baboy sa handaan? Halina't alamin kung bakit nga ba espesyal ang lechon tuwing birthday celebration. Ang lechon baboy ay simbolo ng kasaganaan at espesyal na okasyon. Sa tuwing may birthday, lalo na sa probinsya, ito ang isa sa mga pinakahinihintay sa handaang mesa. Bakit? Dahil hindi ito pang araw-araw. Isa itong handa na may halong sakripisyo, paghahanda at pagmamahal ng pamilya. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Exquisite Info TV. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng saya at buhay sa probinsya. Hanggang sa muli, mga ka-exquisite.